Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, pinaalalahanan tayo ngayon ni Jesus na hangal ang taong nag-iisip lamang ng pagkamit ng limpak-limpak na kayamanan. Sa mga pagkakataong nasusupil na ang ating mga puso ng pagnanasa sa mga material na pag-aari at nawawala na tayo ng pagpapahalaga sa mga mabubuting bagay, hilingin natin sa Diyos na panumbalikin niya ang kadalisayan ng ating puso upang magpatuloy tayong tumanggap sa Kanya. Ngayon di pinagdiriwang natin ang linggo ni San Juan Maria Vianney, patron ng mga pari. Idalangin natin sa Diyos ang lahat ng pari upang patuloy silang makapamuhay ng tapat sa kanilang sinumpaan bilang katiwala ng kawan ng Diyos. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. So
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na iyong laging kinahabagan at pinagbibigyan upang ang itinampok ng iyong pamumuno at pagsubaybay ay muli mong ikalugod at panatilihin mong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Ngarang. Walang kabuluhan, walang halaga, ang lahat ng bagay, sinabi ng mga ngarang. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamumuhunan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw, ay maiiwan lamang sa susunod sa kanya. Ito may walang kabuluhan. Ano man ang gawin ng tao, ay nagdudulot ng kabiguan at sakit ng kalooban. Ano man gawin ng tao'y nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit. May mga gabi pang hindi siya'y makatulog sa pag-iisip. Ito man ay walang kabuluhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itinim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon? Kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Kung umagay ipadama, yaong wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay namin, may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana ipagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang gawain. Poon, amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't ang pagsumakita ninyo ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Isaisip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay ninyo'y nagtatago sa Diyos kasama si Kristo. Si Kristo ang tunay na buhay ninyo, at pag siya'y nahayag, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pitang makalaman, pangangalunya, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at pag-iimbot na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong magsisinungaling sa isa't isa.
Yamang hinubad na ninyo ang dating pagkatao, pati ng mga gawa nito, at nagbihis ng bagong pagkatao. Patuloy itong nababago ayon sa larawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang maging ganap ang inyong kaalaman tungkol sa Kanya. Kaya't wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Hudyo, ang tuli at ang hindi tuli, ang dayuhan at mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. Kay Kristo, walang pagkakaiba sa ang lahat at siya'y sumasalahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay sinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Gigibayin ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, Ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin din natin ang ating katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang po natin ng banal na misa ngayon pong 18 linggo sa karaniwang panahon. At kung mapapakinggan po natin na maigi ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, tila patuloy tayong pinapaalalahanan ng Diyos na tingnan kung ano ang tunay na mahalaga sa ating buhay. Ano nga ba talaga ang mahalaga sa ating mga sarili? Ano nga ba talaga ang mahalaga sa ating mga puso at kalooban? Maganda ring tanungin mga kapatid,
sa pasimula po ng ating pagninilay sa umagang ito, ano po ba ang halaga ko sa mundo natin ngayon? Ano ba ang halaga ng sarili ko? Aminin po natin o hindi mga kapatid, ang mundo po natin ngayon ay tila mapagmata, mapanghusga. Hinuhusgahan tayo depende sa estado ng buhay na meron tayo. Kung ikaw ay may pinag-aralan, mataas ang tingin sa iyo ng ibang tao. Tama po ba? Kung ikaw ay may pera, mataas ang tingin sa iyo ng ibang tao. Tama po ba? Kung ikaw ay may mataas na posisyon, mataas din ang tingin sa iyo ng ibang tao. Tama po ba? Dumidepende po ang pagtingin ng tao sa panahon natin ngayon, depende sa kung ano ang meron ang taong ito. Kahit po ako minsan, may mga pagkakataon na nagiging ganyan din po ako. May mga pagkakataon na kung saan kapag simple lamang ang kasuotan, minsan minamata natin, hinuhusgahan kagad natin. Naalala ko, nung ako po ay nasa parokya pa, isang araw po, naglilinis po ako ng sasakyan. Binubuhusan ng tubig yung sasakyan. At syempre, kapag ikaw naman ay naglilinis sa sasakyan, ang suot mo lang, t-shirt, tsinelas, at shorts. No? At nung araw na yon, ako po ay susunduin para mag-house blessing. Kaya, nung dumating ho yung susundo ng house blessing, maaga-aga siyang dumating, sabi niya sa akin, "Boy, nandito na yung susundo, tawagin mo na yung pare." So sabi ko, "Sige po, saglit lang po." "Anong saglit? Bilisan mo," sabi niya. Kaya dali-dali naman ho akong umakyat, nagpalit ng damit, nagpalit ng pangparing damit, naka-collar pa. Sabi niya sa akin, "Kayo po ba yung pari? Pasensya na po Sabi ko, "Ganun po ba yun? Kapag hindi ho nakasuot ng maayos, pwede na nating maliitin, pwede na nating bastusin." Pero mga kapatid, tandaan po natin, ituring po natin ang bawat isa, hindi nababase sa kung anong estado ng buhay, kundi dapat ibase at tingnan ng bawat isa dahil ang bawat isa'y anak ng Diyos. At kung ang bawat isa'y anak ng Diyos, dapat ang bawat isa'y tinitingnan ng may galang, respeto, at pagmamahal. Uulitin ko mga kapatid, kapag tumingin ka sa iyong kapwa, huwag kang magiging mapanghusga. Tingnan mo siya bilang anak ng Diyos. At kung siya ay anak ng Diyos, dapat siya ay dapat mo siyang tingnan ng may paggalang, respeto, at pagmamahal. Tama po ba yon? Huwag mo lang tingnan yan huwag mo lang igalang yan dahil mataas ang kanyang katungkulan. Huwag mo lang siyang respetuhin dahil mataas ang kanyang pinag-aralan. Huwag mo lang siyang estimahin dahil may pera siya. Bagkus tingnan ang bawat isa bilang anak ng Diyos. At kung siya'y anak ng Diyos, dapat pakitaan mo siya ng paggalang, respeto, at pagmamahal. Pangalawang bagay, mga kapatid, sa atin pong ibanghelyong napakinggan, si Jesus ay nagbahagi sa atin ng talinghaga. Talinghaga patungkol sa mayamang hangal. Nangangahulugan, mga kapatid, ang gustong bigyang pansin ng Panginoon, ang pagiging mayaman ay kailanman hindi malaking pagkakasala. Hindi po kasalanan ang maging mayaman. Hindi po kasalanan ang magkaroon ng maraming pera. Hindi po kasalanan ang magkaroon ng maraming ari-arian. Hindi po yan kasalanan. Higit sa lahat, kung ikaw ay maraming pera, kung ikaw ay maraming ari-arian, at pinaghirapan mo ang mga bagay na ito, hindi po ito kasalanan.
Pero kailan nagiging mali ang pagiging mayaman? Sa mga pagkakataon na ikaw na lamang ay nagiging makasarili. Sa ating ebanghelyong napakinggan, anong kwento ng Panginoon? Yung mayaman, umani ng sobra-sobra. Kaya anong ginawa nung may-ari, nung magsasaka doon sa ating ebanghelyo, sa kwento ng Panginoon? Imbis na ibahagi kung ano ang sobra, kung ano ang pwede niyang maibahagi, anong ginawa niya? Giniba niya yung kanyang ari-arian at nilakihan niya pa. At anong sabi niya? Hindi na ako mauubusan. Kaya sabi niya, no, pwede na siyang mag-inom, pwede na siyang magsaya. Pero anong sabi sa kanya ng Panginoon? Hangal. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi kung ano ang meron ka. Ang tunay na kayamanan, hindi kung ano ang mga naipon mo. Bagkus ang tunay na mayaman ay ang taong handang magbigay, magbahagi. Sino nga po ba ang tunay na mayaman? Ang mayaman po ba ay yung taong kam-kam lang ng kam-kam? O yung tunay na mayaman, yung taong marunong magbigay? Naalala ko po, nung ako po ay nasa parokya, isang Sunday po, isang linggo, isang araw ng linggo, may nagpa-bless po sa akin. At nung lumabas po ako para i-bless yung kanyang sasakyan, sabi ko, napakaganda nung sasakyan. Sabi ko, kung maganda ang sasakyan, maganda din ang laman ng sobre. Sabi ko, bless natin, bless. Pagkatapos so i-bless yung maganda at magarang sasakyan, nag-abot ho ng sobre. Pagkatapos ho niya mag-abot ng sobre, may lumalapit. Father, magpapabless po ako ng pedicab. Nag-bless ho ako ng pedicab. Alam niyo ho, nagbigay din ho ng sobre. Kaya ho, nung binuksan ko ho yung sobre sa opisina para ibigay doon sa opisina, nagulat ho ako sa kung ano ang laman. Ang laman ho nung nagpa-bless ng pedicab, 300 piso. At yung nagpa-bless ho ng napakagarang sakyan, ang laman ho, 20 pesos. Please do not get me wrong, hindi ho ako mukhang pera ha. Pero sana ho makita ho natin, kung nakatatanggap tayo ng pagpapala at biyaya, at tunay mong sinasabing mayaman ka, may pera ka, may ari-arian ka, pero hindi mo naman kayang magbigay at hindi mo naman kayang tumulong sa iba, hangal ang tawag doon ng Panginoon. Dahil ang tunay na mayaman, hindi makasarili, bagkus ang tunay na mayaman, marunong magbahagi at magbigay. Hindi ho kasalanan ang maging mayaman. Ang mali ay ang pagiging makasarili. Uulitin ko po yun. Hindi ho masama ang magkapera. Hindi masama ang magkaroon ng ari-arian. Ang masama ay ang pagiging makasarili. Kaya mga kapatid, ano po ang hamon sa atin ito? Ang hamon sa atin mga kapatid, na sa buhay po natin, totoo naman, mahalaga ang pera. Mahalaga ang ari-arian. Pero sabihin po natin, hindi po yan ang pinakamahalaga. Mahalaga po yan, pero hindi yan ang pinakamahalaga. Dahil tandaan natin, ang kayamanan mauubos, ang pera mauubos, ang pera pwedeng mawala. Pero ano ang hindi nawawala? Ugnayan at relasyon.
Marami pong mga magkakamag-anak nagkawatak-watak dahil sa kayamanan. Maraming mga magkakapatid nag-away dahil sa kayamanan. Pero sana ho, sa araw na ito, makita natin na ang tunay na kayamanan hindi dapat nagiging sanhi ng away at sira sa ugnayan. Bagkus ito ang dapat ang bumubuo ng ating pakikipag-ugnayan sa iba. Dahil ang tunay na mayaman, hindi makasarili. Laging marunong magbigay. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, tingnan po natin kung gaano nagiging mabuti ang Diyos sa pagpapalang tinatanggap natin. At kung tayo tunay na katatanggap ng pagpapala, huwag maging makasarili, marunong dapat magbigay. Dahil ang tunay na kayamanan ay ang taong marunong magbigay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lang Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makapupuno sa aming kakulangan at pagnanais sa buhay. Dumadalangin kami sa iyo upang mapuspos mo kami ng iyong walang hanggang biyaya at pagmamahal. Buong kababaang kaming nakikiusap, Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, patuloy nawang magpadala ng mabubuting manggagawa para sa iyong simbahan, na siyang nangangalaga sa iyong mga tupa laban sa kasamaan, kasakiman, at iba pang makamundong asal. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, pukawin mo ang puso ng bawat namumuno ng mga bansa upang maiangat ang buhay ng bawat nangangailangan, lalong-lalo na ang mga walang kakayahan at pagkataong umahon mula sa kanilang kahirapan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, palakasin mo nawa ang loob ng bawat taong nagnanais na maglingkod bilang pare, madre, relihiyoso, relihiyosa, katekista o laikong leader ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, mapagtantunawa ng mga sakim at ganid sa luho ng mundo na ang tunay na kayamanang hindi mananakaw, maglalaho at mapapawi ay matatamasa lamang sa iyong kaharian. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, salubungin mong may galak ang mga kapatid naming pumanaw, lalong-lalo na yaong mga taus-pusong paglingkod at tumulong sa kanilang kapwa sa abot nilang nalang makakaya. Manalangin tayo. Diyos Ama, dinggin mo ang iyong simbahan. Ama, makita nawa namin ang iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas. Gawin mo kaming malugod sa pagtanggap sa iyong buhay na walang hanggan.
Hinihiling namin ito sa ngalan ng Kristong aming Panginoon. Amen. Ama, makita nawa namin ang iyong kaharian bilang natatanging kayamanan na hindi kailanman kukupas. Gawin mo kaming malugod sa pagtanggap sa iyong buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Tanggapin ninyo, Diyos naming Ama, na kayanan naming alay sa inyo. Karingin mo sa inyo, mga biyaya na ito, dinapayatala mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanginabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha para mo ng awa, gawin mong banal ang mga alay naming sa iyo sanang kalugdan, at kami gawin mong haing sa iyo laging nakalaan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin.
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng papapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na paikinabang ay iyong tuwangan sa ginagawa namin sa araw-araw upang kaming hindi mo pinagkakaita ng pagsubaybay ay gawin mong maging marapat sa lubos na kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunuri na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nazareno, pinasamba ka namin. Pro Padre Jesus Nazareno, Nazareno di Nara.